Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, Happy New Year mga kapitbahay, no? Dahil uwian na, mayroon na naman tayong katanungan ng subscriber natin na nagtatanong po sila sa akin about dito sa Microtech natin na ina-experiment. Nagtatanong po siya sa akin kung pwede nga ba ito i-combine doon sa Umada na switch, which is ito yun, yan, no? Yan, nakasetup na siya. Papakita ko sa inyo. Yan, TP-Link Umada na switch, na managed na switch. Ang tinatanong po niya sa akin kung pwede nga ba yan or compatible nga ba yan dito sa Umada na switch natin kung gagana po siya. Okay? Yan po yung tinatanong niya kasi meron silang maliit na office. Gusto niya gumamit ng ganito para magkaroon man lang daw sila ng secured network kasi ang problema nila is meron silang office pero ang network nila is from ISP router lang to mga switch tapos unmanaged lang sila. Balak po niya bibili ng ganitong Umada TP-Link switch. Tinatanong niya ako kung pwede nga ba daw or compatible nga ba to si Microtech dito. Alright, ang kasagutan po dyan mga kapitbahay is compatible po yan kahit sa anong klaseng managed switch. Pwede po si Microtech Hex na ganito. Alright, let's go. Ipapakita ko sa kanya yung proof na talagang gumagana siya. Mag-create tayo ng bilan dito. Kasi etong hex ko na to is yung configuration na to is kagaya ng configuration doon sa bahay. Binack up ko lang tapos in-import ko dito or na-restore ko dito para hindi na tayo mahirapan. Kung hindi nyo napanood kung paano mag-create ng bilan dito or mag-configure na ito ng step by step, meron pa akong mga unang video niyan. Latest lang din po. Tingnan na lang po nyo kasi ina-explore pa po natin to kasi sinishare ko sa mga tropa nating IT na nagtatanong about dito sa Hex. Kung pwede nga ba gamitin to as a router firewall sa mga small medium business office natin. Alright, let's go. Ipapakita natin sa kanya. Ayan, kung nyo mapapansin, working po yan ngayon. Ayan, oh. Gumagana po yan. May configuration po yan. Ito, wala pang bilan dito. Ito, may bilan na po yan. Kaya ito, magpapakita ko sa inyo. Wala tayo sa bahay, kaya medyo labo-labo lang. Ayan, kung mapapansin, meron na tayong na-create na bilan. Kung inyong mapapansin, ganito rin yung configuration natin sa bahay. Ayan. Ito yung dalawang ISP natin. Gumagana po yan. Ayan, may traffic po yan. Kasi, nakakunik po yan dito sa yan. Ito yung internet natin, yung internet 1. Yan, nakakunik po yan dito sa local network natin sa office. Tapos, ito, yung pinaka-LAN port ko na na-connected dito sa TP-Link Umada na to. Ayan. Parang ito yung pinaka-trunk port, yung port number 1, trunk port. Tapos, ang gagawin natin is magki-create tayo ng bilan. So, ang gagawin natin ngayon is bilan 10, bilan 20. Kasi, ang existing na bilan natin dito sa Microtech natin is kapag pumunta ka rito sa bilan, ayan, kaya mapapansin, bilan 20 and bilan 10. Okay? Ang gagawin natin, i-connect natin siya dito para makita nyo kung gumagana or compatible siya. Okay? So, pwede ka mag-create ng bilan dito sa Umada na to gamit yung Umada controller or pwede mo mag-create ng bilan through local. So, kukunin mo lang yung IP nito tapos access mo sa browser, makakapag-create ka na ng bilan. Paano nga ba? Dahil nga wala pa tong IP, titingnan natin dito sa Microtech DHCP leases natin kung ano ang binigay niya. So, punta ka lang dito, IP, tapos DHCP server. Tapos, pumunta ka po dyan, leases. Ayan. Ito yung DHCP natin. Punta ka dyan, leases. Ayan, kung yung mapapansin, may nakalagay ito, SG248P. Ayan, so, ito yun. Ayan. SG248P. Okay, so access natin tong IP na to which is yung 253. Ayan, 253. Punta ka lang sa browser mo. Punta ka lang dyan. 172.16.50.253. Ayan, yan po yung IP niya. Enter. Okay, so ayan, lalabas na po yan. Wait lang. Lagyan natin yung camera natin. Mahirap, wala sa bahay. Okay, so ayan, TP-Link. So, ang default lang nito is admin lang. Kasi bago tong switch natin eh. Ayan, bagong-bago po yan. Kinuha ko lang dun sa pinaka-karton niya para ma-test dito sa pinaka Microtech natin. Ayan. Kung yung mapapansin, dito sa Microtech natin, ayan, 'di ba meron na tayong bilan. Pag pumunta ka diyan sa interface, bilan, ayan, may bilan tayo ng dalawa, 20 and 10. So, ang gagawin natin, magki-create tayo ng bilan dito sa
Ayan, kung mapapansin, naka-sub interface po pala yan. Naka-sub interface siya dito sa number 3. Ayan, sa number 3. Yung bilan natin. Ayan, may mga IP na po yan. Kompleto na po yan. May DHCP na po yan. Ayan. May pool na. Ayan. So, ang gagawin na lang natin, dito na lang tayo sa switch mag-configure. Okay, paano nga ba mag-configure ng TP-Link na ganito? So, meron akong video niyan paano mag-basic configure, paano mag-create ng bilan. Panoorin na lang nyo. Kaya bibilisan na lang natin para hindi masyadong matagal yung video. Ipapakita ko lang talaga sa kanya na gumagana po or pwede po siya dyan. Okay, create tayo ng bilan. Bagong-bago to eh. Huwag na natin baguhin yung IP, create na lang agad tayo ng bilan. 802.1q. Kung nyo papansin, wala pa siyang bilan, di ba? Native bilan pala ang meron dyan. Create tayo. Add. So, bilan ID, lagay natin 10. Tapos, bilan name, yung 10 natin is, ano ba to? Yung 10 natin is, HR. Okay? HR. Okay tayo, HR. Tapos, ilalagay natin dito ang port. So, ang gagawin natin is, 9 to 16. Ilalagay natin dito. 9 to 16. So, isi-select lang natin yan. I-untag natin. 9 to 16. Ayan. Tapos, dito sa baba, itatag natin yung port 1 kasi yan yung pinaka-trunk port natin. Okay? Create. Ayan. So, meron na po siya. So, huwag nyo palagi kalimutan na i-save. Ayan. Save. Save. Yes. Tapos, ang gagawin natin, punta tayo dito sa port config. Yan, kailangan natin static. Yan. Port config. So, yung, ano ba to? 9 to 16. 9 to 16. Yan. So, yung ID niya is 10. Tapos, enable. Tapos, admit all lang natin. Tapos, apply. Tapos, save. Ayan. So, ang ID po niya, nakaantag na po siya dito sa VLAN 10. Ayan, nakaantag na po siya. Mag-create tayo ng VLAN 20 ulit. Add. So, lagyan natin dito 20. Tapos, lagyan naman natin dito, ano nga ba yan? VLAN is admin. Ayan, admin. Lagay natin admin. Tapos, syempre yung port, 17 to 24. So, 17 to 24. 17 to 24. So, ililipat muna natin to. Ilalagay natin to sa VLAN 1. Yan. Para hindi magbago. Para malaman nyo. VLAN 1. VLAN 1. Yan. Tapos, itatag natin ulit yung number 1. Yan, tatag natin yung number 1. Tag, tapos create, tapos save. Save. Saving na. Tapos punta ulit tayo sa port config. Tapos yung 17 to 24. 17 to 24. 17 to 24. So, ang gagawin natin is, VLAN ID niya is 20, enable, tapos admit all lang natin. Tapos, save. Tapos, apply save. Ayan, kaya mapapansin, kapag pumunta ka dito sa VLAN, mayroon na po siya dyan. Alright? So, automatic, kapag nag-ping tayo, mapiping na po yan. CMD, ping, 172.16.50. Ano nga ba nilagay natin dito na address? Lagay natin dito sa DH IP addresses. Ayan. 60 tapos 70. Ayan. Yung gateway. 60.1. Ayan, napiping na po siya. So, piping natin yung 70.1. 70.1. Ayan, napiping na rin po siya. Alright, so,
ang gagawin natin, kung nyo mapapansin, mag-IP config tayo. Config. Yan, IP config. Yan, nyo mapapansin. Yung IP ko is yung native VLAN, which is dito yan, sa VLAN 1 natin, which is itong interface na to. Ayan. Punta ka sa IP, tapos addresses, yan, dito po yan napaloob. Ayan, sa LAN IP natin. Okay, so ang gagawin natin, para makita nyo na gumagana, ang gagawin natin is ililipat natin tong PC na to dito sa VLAN 10, which is yung IP niya is 60.1. Alright, ayan. Okay, ayan, umiilaw na po siya, umiilaw na rin doon. Ayan, bumalik na siya ulit. So, dapat ang makukuha nito is IP.60. something. Okay, so ayan, 60.254. So, gumagana po siya. So, ilipat ulit natin siya. Quick video lang to, dito sa VLAN 20. Ayan, VLAN 20. Dito natin lagay sa port 20. Ayan, port 20. Ayan, kayong papansin, babalik din po ulit yan. Parang ganun lang din yung process yung ginawa natin sa Cisco natin. Ayan, bumalik ulit siya. So, dapat ang makukuha niya ngayon is 70 something. Ayan, 70.254. Alright, so ayan, gumagana po siya. Okay na okay po siya. Masyadong basic. Ayan, pwede nyo po gamitin kahit anong manage switch or kahit anong brand ng switch dito sa Microtech natin. Alright, so maraming salamat. Sana may natutunan kayo or sana nasagot natin yung katanungan ng isa natin subscriber na nagtatanong about dito sa Hex natin. Alright, let's go! Merry Christmas and Happy New Year na pala. Alright, so happy holiday, happy weekend mga kapitbahay. Sana maging masaya ang New Year natin. Alright, maraming salamat. God bless and peace.